Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta may matinding resback, tila susugod sa Senado. Magugulat si Pinky. Di ba itong si Ping Lacson mga kababayan, napakayabang. Sinasabi niya na si Senador Marcoleta nung pumasok daw sa hospital, tuwid na naglalakad. Paglabas daw naka-wheelchair. Di ba ang dami pong pasabog na tila nang lalait itong si Ping Lacson. Bawal daw magka-warrant of arrest kasi nga maho-hospital. Nakita nyo po ang yabang nito. Ngayon po mga kababayan, may pasabog ang Net25. Senador Marcoleta, may resback na. Totoo kaya ito mga kababayan? May pasabog ng matindi. Tila si Senador Marcoleta, na-checkmate yata si Junior at si Buyingying dito. Kasi akala po ng lahat mga kababayan ay talo na daw ang sambay ng Pilipino. Dahil na ipakulong na nila yung best player ng minority. Nakikita nyo naman mga kababayan ngayon. Tinatarget na naman si Cayetano. Gusto na naman nilang iparesto. Gagawa na naman ng kaso. Ganon din si Bongo. Si Robin Padilla, lahat na lang. Pati si Chis Escudero. Babalikan na. Kasi nakita nyo naman mga kababayan, hindi nila mahawakan sa leeg si Escudero. Di ba ipinipilit ng mga school bukol na maging 12 na lang or 14 yung boto ng impeachment. Yung 24, 2/3 pala. Kaya 16 pa din yung susundin ayon sa alituntunin sa saligang batas. Pero gusto ng mga bendalo, 12 na lang. Yan din ang sinasabi ni Kiko. Wag na daw sundin ang mga teknikalidad. Dahil sa impeachment daw, kahit wala na daw teknikalidad, ganun din ang punto ni Tito Soto na pabonjing-bonjing dyan sa Senado habang nagtatrabaho, puro social media. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo. Ito po. May sumasabog na balita ngayon na itong si Gloria Diaz na Miss Universe noong 1969, tila nagpapasikat. Bumabanat kay Pia Cayetano. Bakit mga kababayan ko? Alam nyo bang sinasabi niya mga kababayan ko? Si Pia Cayetano daw ay KSP. You are KSP. Kulang sa pansin daw. Ang yabang naman. Kita nyo mga kababayan? Binanatan ngayon ni Attorney Rowena Guanzon. Magsenador o abogado ka muna. Ayan kasi, banat ng banat. Parang Angel Locsin, banat ng banat, wala sa hulog. Ito po ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon, sikat na abogado at magaling na political analyst. Ito po, magsenador o abogado ka muna. Miss Gloria Diaz, laos ka na. Tumatandang paorong. Sa flood control, napakatahimik mo. Pero binabanatan mo si Pia. Sasabihin mo pang KSP? Ito po mga kababayan. Guanzon, sinagot ang panlalait ni Gloria Diaz kay Senator Pia Cayetano. Naglabas ng matapang na pahayag si dating Commission on Elections, COMELEC at Commission on Audit, COA, Commissioner Attorney Rowena Guanzon bilang pagtatanggol kay Senadora Pia Cayetano. Matapos itong batikusin ng dating Miss Universe Gloria Diaz, ayon kay Guanzon, walang masama kung pupunahin ang trabaho o pagganap ng isang senador. Ngunit hindi anya katanggap-tanggap ang pag-atake sa personal na katangian, boses o personalidad ng isang tao. Sa kanyang social media post, sinabi ni Guanzon, if you attack Senator Pia Cayetano,
based on her bad performance as senator, that's fair. But if you attack her because of her personal attributes, voice, or personality, that's foul. Idinagdag pa niya na hindi dapat maliitin ang kakayanan or kakayahan ni Cayetano dahil sa isang abogada na nagtapos sa UP College of Law, cum laude sa BS Economics sa University of the Philippines, triathlete at presidente ng Padel Federation of the Philippines. Anya, akala mo naman kung sino kayong matatalino at magaganda. UP Law si Senator Pia Cayetano, cum laude sa BS Economics, UP graduate, triathlete, President of Padel Federation. Kayo ano kayo? Abogada ba kayo? Ayan kasi. Ayan, bumabanat parang Angel Locsin. Direkta ring sinagot ni Guanzon si Gloria Diaz at hinikayat nitong tigilan ang panlalait kung ayaw rin nitong makatanggap ng magkaparehong pagtrato. Kung ayaw nyo na malait, huwag kayong manglait. Gloria Diaz, magsenador o abogado ka muna bago ka manglait ng boses si Senator Pia Cayetano. Sa tanda mong yan, Marcos ka pa rin? Naniniwala ka pa rin sa 20 pesos na bigas? Ani Guanzon, sa ngayon, wala pang nilalabas sa panibagong pahayag si Gloria Diaz bilang tugon sa naging reaksyon ng dating COMELEC Commissioner habang patuloy namang pinag-uusapan ng social media ang kanilang palitan ng opinyon. Ayan mga kababayan ko. Ayan, sabi kasi ni Miss Gloria Diaz, you are KSP. Your voice is irritating to my ear. Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Isipin nyo mga kababayan, parang walang utak. Itong si Miss Gloria Diaz. Itumanda na kayong paorong. Sing edad nyo yung lola ko. May edad na kayo, nasa hustong gulang na kayo. Dapat kayo ang pamarisan ng mga kababayan nating Pilipino. Dahil kayo ay tinitingala. Dahil kayo ay nagkamit ng pinakamagandang imahe. Pinakamagandang babae sa balat ng lupa nung kayo ay bata-bata pa at kayo ay nanalo bilang Miss Universe. Kung hindi ako nagkakamali, 1969. Di ba mga kababayan ko? Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, kung ayaw mong malait, huwag kang manglalait. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yung ginagawa mo, tumahimik ka na lang. Bakit pag panahon ng flood control issue, yung mga pagnanakaw, napakatahimik mo? Yan ang sinasabi ng taong bayan. O ito po yung mga komento mga kababayan ko. Magugulat kayo. Ito po. Itong sabi mga kababayan. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa ating magiting na law office, law UP graduate na Senadora Pia Cayetano. Siblings, you are the best. Ayan no. Ang pagiging Miss Universe, gamitin mo para sa kapakanan ng lahat. Hindi ka selective. Ayan mga kababayan. Papansin lang si Gloria para at least mapag-usapan na naman siya. Tumanda ng paorong. Walang kwenta. Halaka. We love Pia Cayetano. Mas gugustuhin ko pang idoluhin si Pia kaysa sa tumanda ng Miss Universe na walang kwenta. Ayan ang sinasabi oh. I fully agree, Atty. Rowena Guanzon. You are perfectly correct. Ayan kasi, wag kayong magbibitaw kasi ng mga... Isipin mo, wala ka namang naratibo, walang sense yung sinasabi mo. You are KSP? Senador yan? Your voice is irritating. Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Aba, saan ka nakakita? Ito na ba ang labanan? Pagpangit ng boses pwede mo nang basta-basta ipakulong? Hindi mo ba alam ang Bill of Rights? The equal of the people? No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws.
It's logical. You don't know what is you're saying. Porke kayo ay Miss Universe nung panahon nyo? Matalino na kayo? Matanda na kayo? Yan ang sabi ng taong bayan. You don't have the right. So ibig sabihin, pag pangit na yung boses, ikukulong mo na? Yan ang sabi ng taong bayan. Kaya sablay ka, Miss Gloria Diaz. Tumanda na lang kayo na wala kayo sa hulog. Magkape nga tayo. Nakakairita, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Kagaya mo rin si Angel Locsin. Na banat ng banat, wala sa hulog. Bakit pag flood control issue ang tatahimik nyo? Mas tahimik pa kayo kay Lito Lapid. Tahimik pa kayo sa mga patay sa sementeryo. Ano ang katahimikang ito? Bakit hindi kayo nagsasalita? Pag ang pinag-uusapan, trilyones na ninakaw ng mga buhaya. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Bakit binabanatan mo? Si Pia Cayetano, ano ang karapatan mo? Porke ba naiirita ka sa kanyang boses? Sasabihin mong grabe at KSP ito, kailangang ipakulong ang taong ito. May ganun ba sa batas? Pagpangit ng boses, halimbawa kumakanta, pumunta sa paligsahan, sa kontesan, pangit ang boses, ikukulong mo na? It's a common sense. You make me sad, you make me mad. Yan ang sinasabi ng taong bayan. So, ito po, yan ang pasabog. O ngayon mga kababayan, puntahan po natin ang kalagayan ni Senador Marcoleta. Dito itutur tayo kung saan po siya. Tignan nyo, may pasabog po ito. Silip sa Net25 News. Eksklusibong pinasilip sa Net25 News and Information Team ang isolation facility dyan ho sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas kung saan pansamantalang mananatili si Senador Dante Marcoleta bago tuluyang isama sa general population. At sa record po, nauna ng hiniling ng kampo ni Senador Marcoleta na masuri ng mga kinatawan ng Sandigan Bayan ang naturang pasilidad para matiyak ang ligtas sa kalusugan ng mambabatas. At sa kabila nito, tiniyak naman ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang bibigyan ng special treatment sa sino man papasok sa kanilang pasilidad. Kunin natin ang live report exclusive, TJ Mendoza. TJ. Alex, kung yung obserbasyon ko yung pagbabatayan natin ay malinis at low congestion rate nga yung loob ng New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City. Napasok ko rin maging mismo yung isang isolation room kung saan pansamantalang i-detain si Senator Dante Marcoleta para maobserbahan yung kanyang kalusugan. Ayan mga kababayan ko. So ano na po ang kalagayan ni Senador Marcoleta? Pakinggan po natin mga kababayan dito. Ayan na. Sa pagbisita ng Sandigan Bayan Justices sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City kahapon, sinuri ang isolation facility kung saan pansamantala munang idedetine si Senator Dante Marcoleta sa loob ng isang linggo bago isama sa general population. Kasamang mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division at si Jail Warden Maria Lourdes Pasion, eksklusibo nilang ipinakita sa Net25 News ang mga pasilidad ng BJMP. For this kasi may order na i-isolate mo na si Senator. Dito muna siya mag-stay for 1 week. So, okay na yung condition. So, dito yun. 6 na palapag ang building, may elevator at maayos ang ventilation. Ipinakita rin nila ang 48 square meter na pasilidad kung saan ililipat ang senador kung sakali mang matapos nito ang isang linggong isolation. Mandato ng BJMP na panatilihing makatao ang mga pangangalaga sa mga persons deprived of liberty o PDLs. May mga transformative programs rin ng BJMP na may layong magdulot ng positibong pagbabago.
Pero bukod sa detention facility, may iba pang pinagkakaabalahan ng mga PDLs. May sariling wellness salon sa loob ng kulungan kung saan pwedeng magpagupit ang mga PDLs at ang bayad mula sa kanilang iniipong voucher. Yung mga PDL na nasa salon, nag-training po yan ng hair cutting, ng hair styling, na provided ng Social Services Development ng ating Quezon City Government. Meron rin silang wellness spa kung saan pwede silang magpahilot. May abaka weaving rin. Kitang gumagawa ng iba't ibang produkto ang mga PDLs gamit ang abaka na pinagkakakitaan rin nila. Meron rin silang bakery sa loob at tinuturuan sila sa housekeeping. Ang ilang PDLs natuto na ring manahi sa loob ng piitan. Pero isa sa kinagigiliwan ng mga hukom, ang talento ng mga PDL sa pagpipinta, lalong-lalo na sa mga hinahabing bags. Pag nakomit raw ang mga PDL, may stigma na lumalabag kaagad sila sa mga batas. Kaya ang ginagawa ng BJMP ay para matigil ang stigma at para maturuan ang mga nasa piitan. Kung hindi natin sila tuturuan ng mga skills, wala silang gagawin sa loob ng kanilang mga dorms. Kung ano-ano lang ang iisipin nila. Ngayon, kung sila ay nakapag-aral, naintindihan nila na bawal ang mga pinag-uutos ng batas, may mga bawal, tapos kung sila ay makakapagtrabaho ng tama, paglaya nila, ang gagawin nila, parehas na laban na lang sa lipunan. Samantala, nag-a-adjust pa rin si Senator Rodante Marcoleta sa loob ng New Quezon City Jail ayon sa BJMP. Okay naman yung kanyang tulugan sa ngayon for the time being na naka-isolate siya. Nakatutok din ng BJMP sa sitwasyon ng senador ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera. More than 3,300 na nakakulong. Hindi lang din high profile po nakakulong, bagkus mga ordinaryong PDL din. And that's why ang kanilang cell assignment ay according sa kanilang needs, risk at mga rehabilitation programs. Wala ring special treatment para sa mga PDL sa loob ng piitan. Pag-i-ensure ng kanilang safety and security and their well-being while inside the jail without, of course, giving special preference as compared with the general population. Medyo challenging po talaga siya. Alex, kung tutuusin, yung mga pwedeng bumisita nga sa mga persons deprived of liberty o PDL sa loob ng piitan ay yung kanilang mga immediate family members, maging yung kanilang mga abogado o yung kanilang lawyers. Pero paliwanag sa atin ni BJMP spokesperson J. Rex Bustinera kanina, dahil special o yung kumbaga high profile yung ilan sa mga nakadetain dun sa kanilang piitan sa Payatas, incumbent senators yung ilan dun, kagaya ni Senator Marcoleta, pwedeng payagan yung mga Senate staff ni Marcoleta na makapasok doon sa loob ng piitan para bisitahin ng senador. Yan ay kung papayagan o may court order mula sa Sandigan Bayan, Alex. Okay, TJ, dahil nakita natin ang isolation room ni Senador Marcoleta, dahil nga sinisiguro na maayos ang kanyang kalusugan dyan, no? Dahil nilipat na sa dyan sa New Quezon City Jail. Yung kanyang mga co-accused, nasilip mo ba kung nasaan sila nilagay? Alex, tama, no? Nasilip rin natin yung mga co-accused niya nasa general population na, kasi nasa una silang na-commit sa New Quezon City Jail. Nag-undergo din sila ng ilang araw na isolation, at pagkatapos kasi noon, Alex, protocol talaga yon na after ma-isolate, halo na sila sa general population sa loob ng piitan. Oo, pakicheck nga, TJ, dahil meron tayong mga nakalap na mga impormasyon na ang alam daw yata nila ay nasa 4th floor ang ilan sa mga co-accused ni Senador Marcoleta, at tila nirereklamo umano nila ang medyo hindi maganda ang amoy doon sa mismong lugar kung saan sila nakapiit. Pwede mo pa-check yan kay Jail Superintendent Bustinera? Alex will take note on that. Agad nating itatanong yan kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera. Pero dun sa paglilibot natin kapon, dito base lamang sa aking obserbasyon, dun sa building mismo na kung saan pinakita sa amin ng Sandigan Bayan Justices maging ng BJMP officers, hindi ganun o walang amoy basura kagaya nung ilang reports. Pero we'll check on that. Baka iba yung sitwasyon dun sa pinaglagyan sa kanila. Ayun. At bukod sa binanggit
Binanggit ng BJMP na walang special treatment kung sino man sila, mataas man ang kanilang katungkulan sa gobyerno. Yung ilang mga nakapiit dyan na medyo mga opisyal ng pamahalaan, DPWH man yan, mga senador, tiniyak ba talaga nila no walang special treatment? Alex, yun ang kanilang paulit-ulit na sinasabi mula dun sa statement kahapon ng DILG at maging yung pag-uusap namin kanina ni Sir J-Rex Bustanera. Pero dun nga sa nakita natin, classify kasi nila yung mga piitan, Alex, depende dun sa risk at depende dun sa profile ng inmate kasi meron yung mga inmates kagaya ng mga high-profile PDLs natin na merong kumbaga may mga security measures na kailangan silang protocol na ipatupad. Kung kaya ang ibalans sa kanila, nakahiwalay. Ayan mga kababayan ko. Ano yung sinasabi ng komento? Lahat may hangganan, abang-abang. Pag Diyos na ang paparusa, tago sa buong angkan ng mga makasalanan. God bless po, Senator Marcoleta. Naku, naiiyak na naman ako dito mga kababayan ko. Hindi ko na naman mapigil na maluha dito pagka nakakabasa ako ng ganito. Ito pa po mga kababayan. Sakit ginawa nila kay Senador Marcoleta. May hangganan din ang lahat. Tiis-tiis lang po, Senator Marcoleta. Yung nakulong dyan, hindi totoong magnanakaw. Yung tunay na magnanakaw sa flood control. Yung paggala-gala na mamasyal pa kung saan-saan. Grabe, naglilibot sa mga iba't ibang bansa. Sandigan ni Marcos, hindi sandigang bayan. May hangganan rin ang lahat. Binababoy nyo ang gobyernong ito. Kayong mga magnanakaw kayo. Imbestigahan ng minority senator ang flood control. Politician na tumanggap ng donation at ang mga confidential funds. Hindi sila parehas lumaban. Nako po mga kababayan ko. Nakakaiyak po ito. Ayan po, ano pong masasabi niyo mga kababayan sa mga balitang ito? Ayan po ang kalagayan ni Senator Marcoleta. Naiiyak na naman po ako sa kanyang kalagayan dito. So ngayon, mag-comment po kayo. Ayan. Naka-ban or blacklisted. Janet Anayo. Shout out po, laging nanonood. Lagi kong naririnig na lalaya na si Tatay Digong. Lalaya yan, huwag kang mag-alala. Maximo Sevilla. Ma'am Luke Isip ng UK, ng Pampanga. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po kay Ma'am Mirna Aura, kay Gaspar Beltran, at sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood. JJ po, salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa lahat po ng mga kababayan natin abroad, mag-comment po kayo at i-share nyo ang video ito. I-subscribe nyo rin po ako. Ipakalat nyo po sa iba't ibang mga grupo page ng ating vlog. At doon sa ating FB, tulungan nyo rin po na maano nyo po ako. Ma-subscribe nyo po. Ayan, The Wonders Philippines po. Ayan po, The Wonders Philippines. Ayan o. Salamat po at yan lang po ang ating bahagi. Salamat po sa inyo.